Tignan nyo, mga minamahal, ganun dapat. Ito po, napakasamang ko, mga minamahal, ay pinakinggan yung daing nung babaeng balo, mga minamahal, sapagkat ang kanyang katuwiran, kaya nga pinakinggan, mga minamahal, ay para hindi na siya bagabagin. Pero kabaligtaran nito ng ating mahal na Panginoon, ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, gusto niya lagi po tayong lumalapit sa Kanya. Gusto niya lagi tayong dumadain sa Kanya. Gusto niya, mga minamahal, na kapag may mga problema, may mga karamdaman, may mga pangailangan tayo sa Kanya, huwag tayong manghimagod sa paglapit sa ating mahal na Panginoon. Kaya tutugunin tayo ng ating dakilang Diyos. Ito masamang hukom, tinugon yung babaeng balo. Wala siyang pinagpipitagan, sabi, isang masamang hukom. Pero ang ating dakilang Diyos ay napakabuti, napakadakila. Isang kagalakan para sa ating mahal na Panginoon na tugunin ang ating mga panalangin. Parang magulang yan eh. Pag naibibigay mo yung kahilingan ng anak mo, minsan kahit na lagi na lang humihingi, maminamal, minsan nakukulitan ka na, ay galak na galak kapag ibinibigay mo yung gusto niya. Ganun ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kaya sabi ng Banal na Kasulatan, wait patiently, wait God's timing. Pag meron tayong hinihingi, may mga karamdaman tayo, may mga problema po tayo, meron tayong mga kahilingan sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal, sabi ng Biblia, maghintay tayo may pagtitiis, tuloy-tuloy lang. Tinitignan ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, kung tayo po'y matyaga, kung tayo po ay hindi mangimagod, mga minamahal, sa kakapanalangin. Kasi ang buhay po natin, mga minamahal, ay buhay panalangin. Ang buhay natin, mga minamahal, ay katulad ng isda na lumalangoy doon sa tubig. Tayo rin po, ang buhay natin, hindi tayo mabubuhay kapag hindi tayo mananalangin, para tayong isda na inaalis sa tubig kapag tayo po hindi nananalangin. Sabi nga, maminamahal, without God, we can do nothing. Pag hindi na tayo nananalangin, katulad lamang tayo ng sanga na pinutol sa puno, maminamahal, tayo po matutuyo, malalanta, maminamahal, at sabi, wala nang pakinabang kundi igatong na lang sa apoy. Kaya gusto ng ating mahal na Panginoon, lagi po tayong manalangin. Yan pong unang katugunan, mga minamahal. Kung hindi pinakinggan ng ating mga dalangin, sabi, wait patiently, wait God's timing. Pangalawa, sabi rito, when the answer is no, it's hard to accept. But sometimes, no is the answer. We've received from God. Mga minamahal, minsan, ang sagot ng Diyos, mga minamahal, ay no. Kasi, mga minamahal, tandaan nyo, ang ating Diyos ay omniscient. Ibig sabihin na omniscient, siya po yung all-knowing God. 5 years from now, 20 years from now, 30 years from now, 40 years from now, kahit 100 years from now, o kaya mga minamahal, 1,000 years from now, alam na ng Diyos. Tayo hindi po natin alam. Kaya nagtataka tayo, bakit hindi ako pinakinggan ng Diyos? Minsan nagtatampo tayo, minsan mga minamahal, ayaw na nating manalangin kasi hindi pinakikinggan ng Diyos ang panalangin natin. Pero ang totoo niyan, alam ng Diyos ang resulta. Alam niya, 5 years from now, alam niya, maminamal, pag pinakinggan ang panalangin natin, ay makakasama pa sa atin. Kaya minsan, ang panalangin na ibinibigay sa atin ng mahal na Panginoon ay hindi, sapagkat mas alam niya ang nakabubuti sa atin. Parang yung bata eh. Pag ang bata humingi ng candy, panahon ng tanghalian, kaya na kailangan na niyang kumain ng tanghalian, tapos humingi siya ng candy. Pag ikaw mabuting ama, maminamal mabuting magulang, hindi mo muna bibigyan ng candy yan. Bakit? Hindi na yan gaganahan kumain. Makasasama sa kanya, sa kanyang kalusugan, yung pagbibigay ng kanyang hinihingi. Ganun din po, ang mahal na Panginoon, alam niya kung anong nakabubuti sa atin. Kaya nga, when the answer is no, it's hard to accept. But sometimes, no is the answer. We've received from God. Minsan hindi natin matanggap, maminamal ang hinihingi natin ay hindi po, mga minamal, ibinibigay ng Diyos. Kasi mas alam ng Diyos, mga minamal, ang nakabubuti, maaring nakasasama sa atin ang ating mga panalangin. Basahin po natin itong James chapter 4, verse 3, dito sa Jeremias 29, verse 11. Kaya hindi basahin po natin. Dito po sa James chapter 4, verse 3. Kayo nagsisingi at hindi kayo nagsistanggap, sapagkat nagsisingi kayo ng masama, upang gugulin sa inyong mga kalayawan. Amen. Dito po sa Jeremias, Kabanata 29, talatay 11. Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Amen. Tandaan niyo po yan, mga minamahal.
Hindi porket hindi po pinakinggan ng Diyos ang ating mga panalangin ay malayo na tayo sa Diyos. Hindi porket na hindi pinakinggan ng Diyos ang ating mga panalangin, mga minamahal, ay iniisip natin hindi tayo kilala ng Diyos. Hindi tayo anak ng Diyos. Hindi ganun. Mga minamahal, ang ating dakilang Diyos ay alam niya ang nakabubuti sa atin. 20 years from now, 50 years from now, kahit 1,000 years from now, alam niya, mga minamahal. Kaya nga, kung ang ating panalangin ay hindi dininig ng ating mahal na Panginoon, ibig sabihin, mga minamahal, hindi para sa atin at hindi magiging maganda ang resulta sa atin. Sabi, sapagkat nalalaman ko ang pag-iisip na inyong iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Minsan nananalangin tayong gumaling, mga minamahal, pero hindi tayo gumagaling. Bakit? Kasi maaring, katulad ng mga ibang mananampalataya, dito sa Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, kung lahat ng mga mananampalataya na gumaling dito sa ating banal na gawain, lalo na kapag may idinaraos tayong mga kursada, siguro, mga minamahal, ay talagang hindi na po magkakasya sa lahat ng ating bahay-sambahan. Kasi tuwing magkukursada, napakaraming gumagaling, mga lumpo nakakalakad, mga bulag nakakakita, may mga cancer, gumaling po sila, mga minamahal. Kaso pagkatapos nung gumaling, umalis na. Hindi na sila nagpatuloy, akala nila, mga minamahal, yun lang ang kailangan ng Diyos sa kanila. Akala nila, mga minamahal, sila lang ang may kailangan sa ating mahal na Panginoon. Hindi ganon. Kaya ka pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Gusto niya, mga minamahal, na maglingkod ka sa Kanya, sapagkat ang totoong layunin ng Diyos, bakit ka pinagaling, ay para magpatuloy ka maglingkod sa Diyos, sapagkat ang gusto niya, daling ka sa langit. Kasi benepisyo lang yun eh. Yung tinanggap mong kagalingan, benepisyo lang yun. Ang gusto niya, mga minamahal, makasama natin sa langit. Mas nagagalak ang ating dakilang Diyos na makasama tayo sa langit kaysa tayo po'y gumaling sa karamdaman. Ang dami-daming po may mga karamdaman na mamatay. Ang dami kong kakilala, mga minamahal, wala namang sakit, namatay, binangungot. Marami akong kakilala, mga minamahal, napakalakas, laging nagji-gym. Lagi siyang nagji-gym, ang ganda ng katawan, hinahangaan ng mga kababaihan. Pero mga minamahal, nung nagkaroon ng tinatawag na kaguluhan, rumble, nadamay, maminamal yung lalaki, namatay. Ganun eh, meron naman maminamahal nasasagasaan, magaganda ang katawan, walang sakit, mga minamahal, ganun eh. Kaya nga, ang importante dito, mga minamahal, yung kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Minsan, may mga mananampalataya, mga minamahal, nagkakaroon ng karamdaman, hindi na pinagaling kasi mas alam ng mahal na Panginoon yung future niya. Na kapag ito'y pinagaling ng mahal na Panginoon, hindi na maglilingkod. Kaya nga, ang mga mananampalataya na marurunong, ang mga mananampalataya, mga minamahal, na sumusunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, ang kanilang prinsipyo, mahal na Panginoon, gumaling ako o hindi, paglilingkuran pa rin kita sapagkat nalaman ko na ang katotohanan, nalaman ko na ako'y pupunta sa langit. Sabi nila, mga minamahal, gumaling ako o hindi, ay maglilingkod ako sa mahal na Panginoon, lalong gumagaling. Hindi na nila hindi na nila interest yung gumaling. Ang importante sa kanila, matanggap nila yung kaligtasan. Kaya lalo silang pinagagaling, pero yung mga gusto lang gumaling sila pero nawawala sa mahal na Panginoon. Hindi yun, mga minamahal, nangangahulugan na meron ka ng tinanggap, mga minamahal, na pagpapala sa Diyos. Ang kagalingan ay benepisyo lamang ng kaligtasan. Dapat ang higit po nating mitiin yung kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Kaya kung di tayo gumaling, sabi nga dito sa Roma 8:28, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Sabi rito, basahin po natin sa Tagalog, may layunin ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga, gumaling tayo o hindi, walang problema. Ang mahalaga, mga minamahal, Diyos po ang may gawa, alam niya kung ano ang nakabubuti sa atin. Basahin natin Roma 8:28. Dito po sa Roma chapter 8 verse 28, at manalaman natin na ang lahat mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos, sa mga tuyod bagay niya ang mga tinawag alin sunod sa kanyang nasa. Amen. Tandaan niyo po yan, mga minamahal. Kaya nga, gusto ko pong ipaalam sa inyo na hindi porket hindi ka gumaling ay pinabayaan ka na ng Diyos at hindi ka mga minamahal-mahal ng Diyos. Hindi ganoon.
Mas alam ng mahal pang na maminamahal ang future mo, maminamahal. Gusto niya na manatili ka sa Kanya. Gusto niya, maminamahal, na tayo po ay patuloy na maglingkod. Ang importante ay ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Hindi nangangahulugan na hindi kaya ng Diyos magpagaling. Maminamahal, ibinibigay niya lamang kung ano ang nararapat po sa atin para hindi mapasama, maminamahal, ang ating kalagayan bilang mga mananampalataya. Yan po ang layunin ng Diyos. At pangatlong dahilan, maminamahal, kapag hindi pinakinggan ng Diyos ang ating panalangin, sabi rito, finding God's will. Maaring hindi pa natin ginagawa ang kalooban ng Diyos katulad ng ibang mga mananampalataya. Gusto nilang gumaling sila, maminamahal, sa karamdaman, pero ayaw naman nila, maminamahal, iwanan yung kanilang mga bisyo. Gusto nila, maminamahal, na gumaling sa kanilang sakit, pero ayaw naman dumalo. Ang binibigyan pa ng kondisyon ng Diyos. Pag ako'y pinagaling, tsaka lamang ako maglilingkod, tsaka ako maniniwala. Hindi ganun. Sabi ng banal na kasulatan, finding God's will. Pag hindi ka pa gumaling, maminamahal, ay hanapin mo kung anong kalooban ng Diyos. Isa sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, maminamahal, na huwag natin kaliligtaan ang ating pagkakatipon. Isa sa pinaka-importante para sa ating dakilang Diyos, maminamahal, yung ating banal na pagtitipon. Kasi ang pananampalataya nagagaling sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Gusto niya madagdagan ang iyong pananampalataya. Sabi po rito, maminamahal, God heareth not sinners. But if any man be a worshipper of God and do it His will, he may hear it. Hindi pinakikinggan ng Diyos ang panalangin ng mga makasalanan. Ngunit, at sino mang sasamba sa Kanya, maminamahal, at susundin ang Kanyang kalooban, ay Kanyang pakikinggan. Gusto na malaman muna natin ang Kanyang kalooban upang pakinggan tayo ng ating dakilang Diyos. Dito, kung mababasa po natin yung dalawang talata, unang 1, 5:14 at unang 1, 3:22, basahin po natin yung dalawang talata. Dito po sa First John o unang Juan, kabanatay 5, talatay 14, ganito po ang pagkasabi. At ito ang nasa ng ating ating pagkakatiwala sa Kanya, na kung tayo humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, ay dinidinig tayo niya. Dito po sa 1 John chapter 3 verse 22. At anuman ating hingin ay tinanggap natin sa Kanya, sapagkat tinutupad natin ang Kanyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanyang paningin. Amen. Tandaan niyo po yan, maminamahal. Finding God's will. Hindi pinakikinggan ng Diyos ang panalangin ng mga hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kasi sabi rito, ito ang aking pagkakatiwala sa Kanya, na kung tayo humingi ng anumang bagay ayon sa Kanyang kalooban, ay dinidinig niya tayo. Maraming mga mananampalataya, gusto nila, maminamahal, sumagana ang buhay nila, gagawin nila lahat. Magnegosyo, maminamahal, lahat ng para kumita ng limpak-limpak na salapi, pero lalo silang nalulublob sa pagkakautang. Lalo sila, maminamahal, na nalulublob, maminamahal, sa kawalan. Bakit? Kasi hindi kalooban ng Diyos. Kasi kung susundin natin ang kalooban ng Diyos, mga minamahal, pagpapalain po tayo. Sabi, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yan po yung mapapatunayan namin sa inyo, maminamahal, napakarami na pong pinagpala ng Diyos sa ministeryong ito. Kami nga, mga manggagawa, mga minamahal, wala naman kaming talagang monthly na sweldo, wala kami monthly na allowance, pero hindi kami pinababayaan ng Diyos. Nagkaroon kami ng mga sasakyan, nagkaroon kami, maminamahal, ng mga mahalagang gamit sa katawan. Hindi kami nagkukulang. Kapag gusto namin kumain, nakakakain kami na masarap. Pag gusto namin magpunta sa ibang lugar, kahit mahal ang pamasahe, nakakapunta kami. Kasi yun ang sinabi ng banal na kasulatan, maminamahal, na kung tayo humingi ng anumang bagay ayon sa Kanyang kalooban, ay dinidinig niya tayo. Kailangan lumakad ka sa Kanyang banal na kalooban. Ang mga wise na Kristiyano, pag halimbawa hindi ka pinagpapala sa ganyang paraan, ibahin mo. Ibig sabihin, hindi kalooban ng Diyos. Pero kung pinipilit mo, pilit ka ng pilit, gusto mo Diyos ang sumunod sa iyo, lalo kang mababaon sa utang. Lalo kang maghihirap, mga minamahal. Kailangan alamin mo kung anong gusto ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dapat bilang mga mananampalataya, katulad po tayo ng ating mahal na Panginoon Kristo,
Ang sabi niya, maminamahal ang ating mahal na Panginoon nung siya'y ipapapako sa krus. Sabi niya, sabi niya sa Ama bilang tao na nalangin siya. Hindi yun para sa Kanya. Ipinakikita niya sa atin ano ang dapat natin reaksyon, maminamahal, sa panahon na kailangan natin ng tulong ng Diyos. Ang sabi ng mahal na Panginoon sa Kristo sa Mateo 26:39, sabi niya, Ama ko, ilayo mo sa akin ang sarong ito, pero wag sa aking kalooban, kundi ayon sa iyong banal na kalooban. Ganon dapat. Pag hindi kalooban ng Diyos, huwag mong gawin. Mga minamahal, katulad ng ipinakita ng mahal na Panginoon, gusto niya wag siyang mapako sa krus, gusto niya wag siyang maghirap, pero sabi niya, panalangin niya, wag sa aking kalooban, kundi ayon sa iyong kalooban. Kaso, kalooban, maminamahal ng dakilang Diyos, na siya may pako sa krus para maligtas tayo sa kasalanan. Ipinakikita lang dito, mga minamahal, na dapat, pag kalooban ng Diyos, gawin natin. Pero pag hindi kalooban, wag mong pilitin ang pilitin, lalo ka lang maghihirap. Lalo ka lang mababaon sa utang, lalo ka lang maghihikaos. Ang gawin mo, maminamahal, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Minsan magtataka ka, iiyak-iyak tayo, maminamahal, na hindi pinakikinggan ng Diyos ang panalangin natin, bakit nagkagano ang buhay natin, kasi tayo rin na may gawa. Tayo rin po ang sumasalangsang sa utos ng ating mahal na Panginoon. Yan po ang pangatlo, maminamahal, finding God's will, at ito po ang pinaka-importante. Pag meron kang maminamahal panalangin na hindi pa tinutugon ng Diyos, para mapilitan ng Diyos na tumugon sa iyo, meron palang mga paraan para mapilitan ng Diyos na pakinggan ka. Sabi, make a vow offering for God. Katulad nito, maminamahal, kung mababasa niyo si Ana, yung nanay po, maminamahal ni Samuel. Sabi rito sa 1 Samuel chapter 1 verse 16, talo ng 20, maminamahal, at talo natin ng 27 and 28, yung nanay ni Samuel, maminamahal, na nalangin po siya, mga minamahal, na magkaroon ng anak dahil siya'y balo. Siya'y baog. Siya'y baog, maminamahal, hindi pwede magkaanak. Pero, ang panalangin niya, maminamahal, kung bibigyan siya ng anak ng Diyos, maminamahal, kung bibigyan siya ng anak, ay ibibigay niya sa ating mahal na Panginoon. Hindi lamang isang ibinigay sa kanya ng mahal na Panginoon, maminamahal. Unang ibinigay si Samuel, at nagkaroon pa siya ng mga anak, maminamahal. At yung panganay na pinangako niya, si Samuel, ay ibinigay niya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Make a vow offering for God. Sabi rito, basahin po natin. Dito po sa unang Samuel, kabanatay 1, talatay 16 hanggang 20. Talon 20. Talon sa 27 at 28. Talo ng 20. Talo ng 20. Huwag mong ibilang na babaeng hamak ang iyong lingkod, sapagkat sa kasaganan ng aking daing at ang aking pagduduwagi ay nagsalita ako hanggang ngayon. Sa 20, at nangyari nang sumapit ang panahon na si Ana ay naglihi at nanganak ng isang lalaki, at tinawag ang pangalan niya na Samuel, na sinasabi, sapagkat aking hiningi siya sa Panginoon. Sa 27 hanggang 28. Dahil sa batang ito, ako ay nanalangin at ipinagkulob sa akin ng Panginoon ang aking hiling na aking hiningi sa Kanya. Sa 28, kahit aking pinagkaloob naman sa Panginoon habang siya ay nabubuhay, ay ipagkakalob ko sa Panginoon, siya sa Panginoon, at siya ay sumamba sa Panginoon doon. Amen. Yan po, maminamahal, si Ana, yung magulang po ni Samuel. Siya po yung baog, maminamahal. Napakatagal ng panahon. Hindi siya nagkakaanak, pero nagpanata siya. Make a vow offering for God. Nagpanata siya, mahal na Panginoon. Kung bibigyan mo ko ng anak, yung panganay, ibibigay ko sa iyo. Yan po, ipinanganak si Samuel. Sabi po rito, maminamahal, kaya kanyang aking ipinagkalob naman sa Panginoon habang siya'y nabubuhay, ay ipinagkalob ko siya sa Panginoon, at siya'y sumamba sa Panginoon doon. Maminamahal, nung siya'y nagkaanak, ibinigay niya si Samuel sa ating mahal na Panginoon para mga siwa sa dambana ng ating mahal na Panginoon. Kaya mayroong prophet Samuel sa banal na kasulatan. Ito po yung anak ni Ana, maminamahal. Pagkatapos yung ibinigay si Samuel sa mahal na Panginoon, nagkaroon pa siya ng maraming anak. Yan po, maminamahal, ang kanyang panata, ipinagkalob ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pero kung magpapanata ka, hindi mo naman gagawin, huwag ka na magpanata. Huwag ka nang magpanata. Kasi kung magpanata ka, hindi mo tutuparin, maminamahal. Yan po
ay isang malaking kasalanan sa Diyos. Sabi rito, Ecclesiastes 5:4 hanggang 6, huwag kang mangako nang hindi mo susundin, na hindi mo gagawin. Sabi ng kay Ecclesiastes 5:4 hanggang 6, kindly. Dito po sa Ecclesiastes chapter 5 verse 4 and 5. Pagka ikaw ay nananata ng panata sa Diyos, huwag kang magliban ng pagtupad, sapagkat siya'y walang kaligayahan sa mga mangmang. Tuparin mo ang iyong ipinanata. Maiging nga ikaw ay huwag manata, kaysa ikaw ay manata at hindi tumupad. 6. 6. Huwag pabayaan ang iyong bibig na pagkakasalanin ng iyong laman, at huwag kang magsabi sa harap ng anghel na isang kamalian. Bakit nga magagalit ang Diyos sa iyong tinig at sisirain ang gawa ng iyong mga kamay? Amen. Yan po ang ibig sabihin, mga minamahal, ng huwag pabayaan ng iyong bibig ay papagkasalain ng iyong laman. Huwag kang magsabi sa harap ng anghel ng isang kamalian. Bakit nga magagalit ang Diyos? Ibig sabihin, mga minamahal, huwag kang magkakasala sa harapan ng Diyos sa pamagitan ng mga sinasabi mo na hindi mo tutuparin. Sabi rito, maigi nga na ikaw ay huwag manata, kaysa ikaw ay manata at hindi mo tutuparin. Huwag ka na lang magpanata. Mangangako ka sa malapan tapos hindi mo tutuparin. Mami naman, sabi ng Biblia, kapag ikaw ay mananata sa Diyos, ay huwag kang magliban sa pagtupad sapagkat siya'y walang kaligayahan sa mga mangmang. Ang tawag sa iyo ng Diyos mangmang, kamangmangan pala, yung mga mangangako ka tapos hindi mo tutuparin. Yan po, mami na mahal. Sabi, tuparin mo ang iyong mga ipinanata. Yan po mga dahilan, bakit hindi pinakikinggan ng Diyos ang ating mapanalangin. Kasi nga, hindi po natin tinutupad kung anong mga pangako natin sa ating pinakamamahal na Panginoon, lalo na sa mga ibang mga mananampalataya, mami na mahal. Maraming ganun. Marami akong mga nakausap dati na may mataglay na karamdaman, Brad, pag ako pinagaling ng Diyos, hindi na ako niliban. Dadalo na ako 3 beses sa isang linggo. Ay, paano gumaling na, mami na mahal? Every Sunday lang dumadalo. Ha? Brad, panalangin mo ko pag ako'y nagkaroon ng trabaho. Ipapangako ko, kalahati, ibibigay ko sa Diyos. Aba, nagkaroon ng trabaho, kahit tithes and offering, ayaw magbigay. Yan po mga nakalulungkot na mga panata. Sabi rito, sa huling talata, Matthew chapter 7, verse 7 hanggang 11. Basahin po natin ulit talata, Mateo 7 hanggang 11. Dito po sa Mateo, Kabanatay 7, talatay 7 hanggang 11. Magsingi kayo at kayo bibigyan. Magsihanap kayo at kayo makakasumpong. Magsituktok kayo at kayo'y bubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap, at ang humahanap ay makasusumpong, at ang tumutuktok ay binubuksan. O anong tao sa inyo, ang kung siya'y hingan ng tinapay ng kanyang anak, ay bato ang ibibigay? O kung hingan siya ng isda, ay bibigyan niya ng ahas? Sa 11, kung kayo nga, bagamat masasama, ay marunong magbigay ng mabuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong ama na nasa langit na magbibigay ng mabuting bagay sa nagsihingi sa Kanya? Amen. Yan po, mami na mahal ang salita ng ating dakilang Diyos. Kaya magtiwala po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi po masama ang Diyos kung hindi pinakinggan ang ating mga panalangin. Alam niya, mami na mahal, kung ano ang nakabubuti at ano ang nakakasama sa atin. Kaya nga sabi nga rito sa talatang 11, kung kayo nga, bagamat masasama, ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit na nagbibigay ng mabubuting bagay sa nagsisingi sa Kanya. Mga minamahal, hindi po natin kayang higitan ng Diyos sa kabutihan, sa kagandang loob, hindi natin mahigitan ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga, magtiwala po tayo sa ating dakilang Diyos. Anuman, mga minamahal, ang katugunan sa ating panalangin, tandaan nyo, Diyos po ang nakakaalam. Mga minamahal, ang gawin po natin, sabi sa lahat ng bagay ay magpasalamat tayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo. Kaya sa gabing ito,